Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Mayroon pang 9 na karagdagang OFWs ang ligtas na nakatawid sa Taba Border Crossing ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Mula Israel, ligtas na nakatawid patungong Taba Border Crossing ang 9 na karagdagang overseas Filipino workers at naging posible ito sa tulong ng One Country Team na kinabibilangan ng Embahada ng Pilipinas sa Cairo Migrant Workers Office at OWA. Sinalubong sila ng mga kawani ng Embahada at Rapid Response Team ng DMW at OWA at kasalukuyang inaayos na ang kanilang flights pauwi sa Pilipinas. Ayon pa sa DMW, nasa 68 Pinoy na ang natulungan ng pamahalaan na makalabas ng Israel. 25 rito ay OFW na nagtatrabaho bilang caregivers at hotel workers. Habang 43 naman ang turista, pilgrim at estudyante. Nagpaalala ang kaharian ng Bahrain sa ating mga kababayan na ayon sa Article 370 o 370 ng Penal Code, itinuturing na krimen ang paglabag sa personal privacy ng ibang tao. Kabilang dito ang pagkuha ng larawan, pagre-record, paglalathala ng mga pribadong pamilya o masiselang pangyayari ng walang pahintulot ng mga taong sangkot. Ang mapatutunayang lalabag ay maaaring mapatawan ng parusang hanggang 5 taong pagkakakulong at multang aabot hanggang 5,000 Bahraini dinar o 791,000 pesos, lalo na kung ang naturang content ay ibinahagi sa social media o sa mga pampublikong lugar. Sisimulan na bukas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga tricycle at jeepney drivers. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nagkakahalaga ng 5,000 piso ang ayuda na ipamamahagi ng kagawaran para sa mga tsuper sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Unang mabibigyan ng ayuda ang mga tricycle driver mula sa Metro Manila dahil mayroon ng listahan ng kagawaran ng mga benepisyaryo na dapat makatanggap nito. Sa pagsisimula ng simultaneous payout activities, kailangang ipakita lamang ng mga kwalipikadong tsuper ang kanilang valid driver's license sa designated payout site sa kanilang lugar. Ngayong taon, naabot sa 60 billion pesos ang inilaang pondo para sa AICS ng DSWD. Tiniyak rin ng kagawaran na hindi mababahiran ng politika ang pamamahagi ng tulong. Formal na bubuksan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga shower room para sa mga siklista sa darating na Martes 17 ng Marso. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, gaganapin ang inaugural ribbon-cutting ceremony sa ganap na alas 8 ng umaga sa MMDA Motorcycle Riding Academy na matatagpuan sa kanto ng Meralco Avenue at Julia Vargas Avenue sa Pasig City. Magsisilbi itong tulong para sa mga siklista at sa mga taong kailangan maging fresh ulit bago pumasok sa trabaho. May 8 cubicle ng shower facility ang maaaring magamit sa bubuksang pasilidad. Dagdag pa nito rin maaaring i-accommodate ng pasilidad ang nasa 500 guest sa pagbubukas ng MMDA shower rooms. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.